Mali, introduce kasi nyo ano ba ang store management app. Basically, ang store management app ay isang app para tulungan kayong i-manage ang tubigan ninyo. Ang katubig store management app ay na-develop para po ma-manage ninyo yung mga upcoming na problema ninyo na hindi nyo pa siguro nare-realize. Marami pong features ang app natin, katulad na lang ng order management. Dito po sa order management kung saan pwede tayong gumawa ng mga order, tapos mag-update ng mga orders, tingnan yung mga active order natin, at meron ding iba pang mga features. Pero basically, isang unang feature natin ay order management. Pangalawa po, syempre, dapat nakakapag-manage ka rin ng customer. Dito po meron tayong customer management kung saan pwede tayong gumawa ng profile ng mga customer, pwede tayong mag-SMS sa mga customer kapag nag-register kayo ng branded SMS. Ito yung branded SMS, ito yung pag nag-message kayo gamit ang app na to, hindi number ang lalabas, kundi pangalan ng shop ninyo. So, pwede rin kayo mag-SMS for marketing. Tapos, ayan, click nyo lang yung new customer, tapos ilagay niyo yung mga information. Tapos, ayan, nakalagay kung ilan yung container na hiniram. Andito rin ko, paano nyo siya i-group. Maganda yung grouping kapag ginagamit nyo ng analytics, mamaya explain ko. Ayan, address ng customer ninyo. At kung meron ba kayong kasunduan na schedule delivery para naman to sa pagmamanage ng mga upcoming na deliveries ninyo para alam ninyo kung anong diskarte. Yan. So makikita nyo rin dito yung order history nila. Katulad nito, click nyo lang option button. Tapos, makikita nyo. Pwede rin kayo mag-generate ng report niyan. Katulad na lang na hanap tayo magandang example. Order history. Ito. Yan. So, download natin yung report. Tapos, yan. So, yan yung, ano natin, order history makikita ninyo lahat for the past 6 months. Okay? So, close natin. So, marami pa. Pwede kayo mag-refund dyan. Tapos, syempre, kung meron kayong order management, meron kayong customer management, dapat nakapag-manage din kayo ng products. Ito naman yan. Pag nag-register kayo, wala pa po kayong product. Syempre, kanya-kanya po yung pricing, kanya-kanya pangalan, kahit pare-parehas ng product, na tubig. Kailangan yung gawin yan. Pwede rin po kayong tawag dito. Ayan, kunyari, pili lang kayo dyan. 5-gallon container, tapos anong pangalan niyo dyan, ng product ninyo, product type, tapos, yan, pili lang kayo, tapos add nyo lang. Yan lang po yan gamitin. Napakasimple. At syempre, kung nagtutubigan kayo, uso-uso ang pa-promo, pa-coupon. So, mayroon na po tayong built-in promo system. Ayan. May mga templates na rin po na ready. Kunyari, ngayon, malapit na Pasko, New Year. So, sa New Year, meron tayong refill container. So, may mga template po yan. Ganyan. Tapos, generic naman ang gusto ninyo gawin. Yan. May mga template na po yan. Tapos, fill upan nyo lang details para maisulat yung details ng promo ninyo. O kaya naman, gusto niyo ng percentage na discount yung ibibigay ninyo sa customer ninyo or fixed amount, pwede rin po yan. So, depende po kung paano ninyo gusto gamitin. Yung pictures wala kasi, lang po ito, demo video. Pero syempre, dun sa productive environment natin, makikita nyo po lahat ng pictures. Pagkatapos po, meron, alam yan ako, ang products management, promo management, meron kayong order management, meron din po kayong customer management, ay naman doon tayo sa users management. Syempre, dito naman minamanage ninyo ang mga users ng store ninyo. Kunyari po, meron kayong mga
kapamilya na kasama ninyo sa tubigan ninyo, syempre, gusto nyo gumamit din siya, gagawa nyo lang po siya ng account. Yan. Pipiliin nyo ang add new, tapos dito sa information, lagay nyo lang po kung owner ba yung account na gagawin nyo or employee. Kunyari, owner. Ayan, ito lang po ang required. Kapag ka-employee, ayan po, lahat po yan kailangan. Lalo na po ito kapag ka ni payroll management po kayo or naka-enable ang payroll ninyo. Mamaya po, i-discuss natin mabilis lang. So, ayan. Gawa lang po kayo ng account, depende. Tapos, lagay nyo yung role. Role po, yun po yung ano niya. Kunyari, driver niya siya, o kaya naman helper niya siya, o kaya naman kahera. Depende po sa inyo. Makakagawa rin po kayo ng custom roles. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Pwede kayo mag-manage ng user. Dito nyo rin pala nakikita ang mga payslip nila kapag kami payroll po kayong in-enable. So, dito, payslip. Dito nyo rin po pwedeng i-update yung mga attendance. Yan. Nakikita nyo rin po yan. Yung attendance sa app. So, ma-manage ninyo. Pwede nyo modify yan, edit yan. Tapos, ito, pwede kayo mag-generate ng payslip. Kunyari, ito, download natin yung payslip na itong tangang to. Ayan. So, yan yung payslip niya. May basic, overtime, computation, nag-half-day ba siya, kung holiday ba yan. Tapos, ano yung other cash advance niya, tapos total commission. Ayan, bidan po payslip ng patuloy. Ngayon, alam niyo na po kung anong users management. Pwede kayo dyan gumawa ng customer or employees, owners or employees accounts ninyo. Tapos, kapag naman pong employee ninyo or may tao kayo na kahit sino, tapos kailangan nyo siyang going driver para makagamit siya ng iba pa natin app, dito lang po yan sa set as courier. Yan. Okay? So, mahalaga din po na dapat may cellphone number ang mga users ninyo. Hindi po pwedeng iba-ibang cellphone number. Kasi po, iniiwasan po natin na may mga bogus na account, fake accounts, at mga iba pang mga pwedeng gawing modus gamit ng mga fake numbers. Okay? So, active lang po kapag ka-register niyo yung tao, makaka-receive sila ng SMS notification na na-register sila. Yan po. So, ngayon, alam niyo na ang dashboard, alam niyo na ang promotions, products, customers, users. Ngayon naman, dito tayo sa books. Ang books naman para lang pong ledger yan. So, parang notebook ninyo. Instead na nagsusulat kayo, instead nagko-compute kayo manually, so meron tayong books. Unang standard book natin, accounts receivable, ito po yung mga pinautang natin sa tubigan natin na hindi pa bayad, naka-record po automatically. So makikita nyo lang dyan kung magkano lahat ng accounts receivable ninyo, tapos ilan yung order na hindi bayad, kailan sila umorder sa inyo, magkano credit limit. Yan po yung accounts receivable book, standard yan. Siyempre, meron po kayong store logs. Ito po ay isang audit log kung saan lahat ng user, bawat gawin nila sa app na to, naka-record. Para po yan kapag nagkaroon ng aberya na sinong nag-approve na payroll nito. Bawal to, hindi to, manito competition na to, ano man. So, ayan. So, instead na magsisiyan, hanapin lang natin yung logs kung sino nag-edit nun, nag-update nun. Andyan po ang logs niya. So, ito namang water test. Dito naman pwede kayong gumawa ng records araw-araw. Pag nag-test kayo sa alkaline nyo, ilang pH level, TDS reading, tapos kung anong date yung test menu, ganoon. Tapos mare-record yan. Maganda to para kunyari naman may customer na reklamo. So, bumili siya last week, tapos dito nagreklamo siya after 7 days lang. Siyempre, hindi niya na alam kung anong reading ng tubig in that time, di ba? So, yan, gawa niya lang siya ng record para pag may nagreklamo, alam ninyo kung ano talaga yung tubig niya, anong quality ng tubig ninyo during that time. Sa maintenance naman, dito maganda kapag yung machine ninyo, naalagaan niyo talaga, i-record ninyo, kunyari,
nasira yung saksakan, pumuto. Ayan, record nyo lang dyan. Tapos ano yung nangyari, paano ginawa. Para may historical record kayo. Anong nangyari sa machine ninyo o kahit doon sa mobile shop ninyo. Hindi lang sa machine, kahit sa mga delivery vehicles ninyo. Magandang gamitin yan para may record keeping kayo. Hindi yun na alam kung ano na nangyari. Meron din po kayong transactions dito, parang ledger. Ito po ay in preparation para mag-generate po ng ledger ninyo or parang journal pag magsasubmit na sa BIR. Okay? So, accounts payable, ibig sabihin mga expenses ninyo. Accounts receivable, yan naman po yung mga benta ninyo. Tapos, anong reference yan? Ganyan, katulad nito, accounts payable, nag-reverse kasi yan eh. Kaya, ganyan. Or nag-refund pala ng order. Accounts payable ulit. Iba example naman. Accounts receivable naman. So, ayan, nag-sales din. So, ayan. Marami rin po ibig sabihin yung colors na yan. Meron po tayong knowledge-based website kung saan lahat ng detalye ng app natin makikita natin. Okay? So, ngayon, meron din po syempre kayong expenses. Hindi naman pwedeng, ang tawag dito, nag-store kayo, wala kayong listahan na expenses. So, automatic din naman po yung iba dyan. Katulad yan, gumastos kayo ng gasolina ngayon, o kaya pakain sa mga tao ninyo, o kaya bumili kayong container, bagad lang po kayo ng expenses. Yan. Yan. Pili lang kayo account, kunyari, nag-purchase kayo, anong pinurchase ninyo, gadgets, bumili kayo ng CCTV para sa shop ninyo. O kaya naman, salary. Tapos sa payroll allowance, ganyan. Tapos allowance. O kaya naman, others. Kunyari, hindi nakalista rito. Others. Tapos, others na lang ulit. Ang mga sticker, village sticker, cellphone bill, kung ano man. Tapos, natin yun yung amount dyan at one note. Padadagdag na po yan dyan. Katulad na to. Pwede rin yung kung syempre i-delete kapag natamali. Okay? Ngayon, mamaya na yung payroll. Ngayon, meron ding SMS history dyan. Ito po yung kapag naka-register kayo ng branded SMS, meron kayong mga SMS history para makikita ninyo ano-ano ba yung mga message na linabas or na-send na ng system ninyo. At sino yung nag-send. Okay? Yan. Land items. Ito naman po ay isang book na nakalista automatically lahat ng mga hiram ninyo na containers, bawat customer ninyo. Maganda po yan pag tracking ninyo ng mga containers. Alam ninyo kung anong quality, ilang piraso, saan, sino, yan. Siyempre, investment yan. At siyempre, may mga reports din tayo. Ito pala muna. Pwede rin kayo gumawa ng book ninyo. Kunyari, gusto ninyo ng book na sabihin nyo lang libro ko, kung ano man yan. Kung ano man purpose niyan, tapos description, sample, test, tapos test 1, test 2, total demo lang naman to. Yan. So, create nyo lang yan. Ayan, meron na kayong libro. Tapos, add na lang kayo ng add na entry dyan. Ayan yung test 1, test 2, test 3 ninyo. Pwede yung gumawa ng custom book ninyo. At syempre, hindi mawawala ang reports. Pili lang po kayo ng report. Yan, ang dami po tayong report. In Excel po yan, yung reports na yan. Detalyado po yan. Depende po kung anong gusto niyo, email or download. At kung anong usage. Okay? So, yan. At ang panghuli ay ang payroll. Kapag po naka-enable ang payroll ninyo, maganda po, ito po, basically, ito na lang titignan ninyo palagi. Dito, pwede kayo mag-add ng entry. Tulad yan. Kunyari, ang empleyado ninyo, si Alfredo Ray, magbibigay kayo ng bonus. Lagay nyo ng transaction, tapos yung amount. Tapos yung, kung ano man yung and then, automatic niyan lalabas dito, auto-approve kapag ginawa niya ng entry. Pero, kapag kunyari pumasok siya, may yung system naka-identify na late siya or under time siya na 1 oras. So, may kaltas kunyari. Ngayon, lalabas yan dito. Ito under time.
si Aaron, attendance niya nung employee checked in 3 a.m. and nag-check out siya 3:53 a.m. And then total under time 520 minutes. So yan ang tagas niya, 509 pesos. So dyan, approve niyo ba siya o i-reject? Ganyan lang po yan. Approve, reject lang po ang ginagawa ninyo at validate kung ano. Kasi kapag hindi nyo po in-approve, hindi nyo rin reject, hindi po yan kukumputin ng payroll nyo. Kailangan lahat ng pending, ma-update. Okay? So, yung buong detalye po ng payroll natin, nasa knowledge base din po yan. I-check nyo lang po. Okay, so yan po ang books natin. Yan, pwede nyo rin siyang ikinyan. Okay? So, ayan, yan po. Ngayon, alam niyo na rin ang books. Ngayon, ito pa. Napakagandang gamitin analytics, lalo na pag nagnegosyo kayo. Kung saan makikita ninyo yung data or yung kung kumikita ba kayo, kung puro gastos kayo, o kung ano man. Katulad yan, nakakamagkano kayo sales per container type. Mas malakas pala yung benta ninyo ng slim container, 45 pieces, di ba? So, konti lang yung round container. Yan, nakikita nyo dyan. Tapos kung magkano, based yan sa one year data. Pwede nyo palitan yan ng current month. Wala pala akong data ng current month. Previous month tayo. Ayan, previous month data ko. So, ito, last month data lang itong nakikita natin. Ngayon, nakita din natin kung ano yung pinakamalakas nating benta ng tubig. So, yung benta ng tubig na purified, yung pinakamalakas. Ilang pieces sa isang buwan, tapos magkano lahat yun. Tapos, per customer group, i-group nyo lang yung mga customer nyo. Kunyari, group 1, group 2, bahala po kayo kung paano nyo i-manage, pwede yan. Tapos, ito per customer type, kung company ba yung customer nyo, household, kung walk-in customers o reseller nyo. Yan, ganyan. Makita nyo rin dito, sobrang daming information na makakatulong sa inyo para intindihin kung magkano din ang kinikita ninyo para sa sales. Siyempre, kung may sales, meron din expenses. Ayan. So, may expenses po tayo dyan. Makikita ninyo sa purchase, naka 400 na tayo within this year. And then sa salary, nakaka-479 naman within this year. So, may summary yan, tapos may kita nito yung chart. Siyempre, meron ka rin customers. May kita ninyo gaano karami yung household customer ninyo, walk-in customer, company, at reseller. Tapos, customers by area, status, active ba sila, or kung ano man, pati yung chart nila. Siyempre, mas maganda, habang ginagamit yan, maraming data, mas meaningful yung ibig sabihin. Ito naman ang maganda profits. Andito cash flow ninyo. So makita ninyo noong September itong demo company ko, ang laki na ko, discount ko 486 pesos. Tapos ang benta ko, gross sales 2,700. Ang expenses ko 1,500. So nag-profit lang ako ng 1,186 pesos. So kung gusto ko makita naman yung detalye ng September, yan, makikita dyan. Ito September 25. Ito yung sales ng household. Ito yung sales ng company for each date. At pwede ninyo yan i-download. Yung cash flow report. Tayo natin. Ayan, cash flow report. Ganyan. Makikita nyo dyan yung full details. Ayan. Okay. Yan po itsura ng cash flow PDF natin. So, ayan, pwede rin po tingnan ninyo kung last month lang, previous month. Ayan, dito maraming data. Pwede nyo download ulit yan. Ito ng 25. Ang dami niya nangyari. Okay, so yan po ang analytics. Malaking tulong po yan para makapaggawa kayo ng data-driven decisions. Okay? Makikita ng expenses ninyo, gano'n kanaki versus sa sales ninyo at mga promos ninyo. Baka po kayo pa-promo ng pag-promo, lugi lang pala. Okay, so ngayon, recap lang, dashboard, okay na tayo. Books, okay na. Analytics, promotions, products, customers, users. Ngayon dito tayo sa tracking.
ito po, isang ang tawag dito, feature kung saan makikita ninyo po ang driver ninyo. Matatrack nyo po yung ruta ng driver ninyo at kung ano-ano pa po. Ayan, marami pa pong features na ilalagay ang Katubig PIM para lang po mas maging useful ito. Maganda po ang tracking pag titatrack ninyo delivery ninyo, baka tumatambay ng driver ninyo. Ayan, kapag ano pa ba, gusto niyo malaman yan, nasaan yung driver ninyo, yan po, gamitin niyo lang po ang tracking natin. Siyempre, gagana lang po ang tracking kung ang driver po ninyo ay gumagamit ng on-the-move app. So, sa ibang video makikita niyo po kung ano on-the-move app. Pero required po yun kasi yun po ang tracking device natin. Kailangan merong on-the-move app yung driver ninyo, dala-dala niya. Kahit hindi naka-open, basta dala-dala niya. Okay? And, store. Ayan, dito naman makikita ninyo, sabi ko yung payroll, di ba? Dito niya siya i-enable yung payroll. Ayan, tapos ituro niyo lang po yung mga information na yan, tooltip po ang tawag dyan, para maintindihan ninyo kung ano ibig sabihin ng business hours, days open, ganyan. Okay nyo lang dyan. Tapos, i-on-off nyo lang po ang payroll ninyo kapag depende sa gusto ninyo. Kung ayaw nyo payroll, off nyo lang po. Tapos dito po yung settings ng payroll. Yung full details po ng payroll natin nasa knowledge-based website natin. Okay? So, ayan, address ninyo. At nandito rin po yung information ng subscription ninyo. Kunyari, nakaplan ako dito sa demo company, kaya dan mag-expire next year. Anong status? Ilan yung credits ko? Ito naman yung sender name ko. Sabi ko sa inyo, itong demo store nakakapag-message, di ba? Tapos, documents, yan. At dito naman po kayo bibili. Wala po tayong agent na maniningil sa inyo na pagbayarin kayo or kumbaga cash yung bayad, wala pong ganon. Ang ating system ay capable po gumawa ng QR codes at mag-charge sa credit card ninyo dahil nakapartner po tayo kay Maya. So si Maya po ang bahalang maningil sa inyo. Kapag nag-buy kayo, mamili lang kayo credit card ba or QR code ba? Tapos, may lalabas na lang dyan. Yan. Demo company pala, hindi connected sa system ng Maya. Pero, pag may lalabas po ng QR code yan, pakita ko po sa inyo mamaya, itsura. So, ayan, may invoice din po kayo. Click nyo lang yan, tapos makikita nyo na invoice ninyo. Official po yan ng invoice ng company. Yan, pero sample lang po yan. Pangit itsura. Okay? So, yan. Ngayon, dito po, pwede kayo mamili ng plans, kung monthly o yearly, tapos ibahin nyo lang kung ano yung gusto ninyo, kung credits naman ibibili ninyo. Yan, yung credits ginagamit natin yan para sa mga SMS o kaya mga pay-per-views na subscription. Dito naman po, developer notes. Yung developer notes, maganda po yan. Diyan nyo po makikita ano yung latest na update na ginawa ng dev team natin. So, katulad yan, nag-release sila ng promo update sa promo module, refill container promotion. Tapos kung ano-ano pa, yan. So, sample lang po yan. Ganyan. Tapos, dito naman po sa settings, kung saan pwede kayong gumawa ng custom roles, lagay ninyo yung Gcash ninyo, para makapag, request ng bayad for Gcash or Maya, gamit yung on-the-move app. Tapos, kung may charges kayo sa delivery fee, lagay nyo lang po yun dyan. Kung nag-a-allow ba kayo ng pautang, ayan, buy now, pay later, ano yung credit limit na default ng mga customer nyo. Kung meron kayong points program, andyan po yan. Tapos ito naman po yung settings pang SMS. Okay? So, dyan sa setup, yun lang po. Andito rin po yung custom role at custom groups. I mean, maraming ang tawag dito pwedeng gawin. I-check nyo lang po. Okay, so, ayan po, ang Katubig Store Management App basically ay isang business management app or store management app para sa mga water station. Okay, kapag may mga katanungan, magpunta na po kayo sa Facebook group page namin at i-message ang sales agents namin or support namin at i-check nyo rin po ang knowledge-based website namin. Okay, salamat po.